DJ Chloe, seeking for an advice. I have this office mate who happens to be a married man. Bago lang ako sa department namin and I'm so blessed na doon ako napunta until this guy sent me a text message last night and telling me that he likes me. He asked me kung pwede ko daw ba siyang bigyan ng chance. Only girl ako sa team at laging masaya kapag napapatawa ko sila with my funny lines. Hindi ko ina-expect na sasabihin niya sa akin na gusto niya ako kasi mabait at tahimik lang siya. Siya ang lagi kong napagtatanungan regarding reports at kung ano-ano pa. Sabi ko sa kanya na ayaw ko sa offer niya and yet ini-insist pa din niya. Pag sa office namin tahimik lang siya pero minsan pinapadaan niya sa mga emails niya or pinapadaanan niya ako sa mga emails niya. Ini-ignore ko na lang at dinadaan sa biro ang mga hirit niya. Naiilang na po ako sa kanya sa office namin. Simula nang nangyari to. Nahihiya naman akong wag siyang pansinin. Thank you, letter sender, Cheng. Hi, Cheng. Yeah, I know how you feel. Yung parang ang awkward na tuloy, 'di ba? Bakit kaya may mga taong gano'n, hindi na lang sila magtrabaho? Ang mahirap din kasi diyan, parang damn if you do and damn if you don't, 'di ba? Kung wala kang gagawin, patuloy niyang gagawin 'yan. Kung may gagawin ka naman, parang hindi mo maintindihan tuloy kung paano ba 'to kakausapin. But I think siguro the first thing that you should do is kausapin mo ng maayos. Kausapin mo siya ng maayos. It would be best kung wag privately, yung merong ibang tao, so he cannot make a scene if ever, pero hindi naman naririnig. Alam mo yon, yung pinag-uusapan nyo. Say for example, puntahan mo sa cubicle niya, ganon. Pero hindi naman naririnig nung iba yung pag-uusapan nyo. And then sabihin mo sa kanya, prangkahin mo siya na hindi ka komportable. Ganon lang naman yun. It's just a matter of telling him na, uy, alam mo, friends lang tayo talaga. And pasensya na, I don't do married men. Parang ganon, and hindi talaga kasi. It's not my thing. It will never be my thing. So, I would be happy. I'd be glad. I'd be comfortable if you will stop sending me yung mga biro. Sabihin mo na lang yung mga biro mo sa akin. Kasi hindi talaga kasi ako komportable. Pag wala ka kasing ginawa, he will assume na okay lang yan sa'yo and gusto mo rin. And eventually, bibigay ka. So, kausapin mo and tell him frankly or upfront na hindi ka komportable at ayaw mo ng ginagawa niya. But palalagpasin mo to, you won't take it against him and okay pa rin kayo for the sake of work and for the sake of parang, alam mo yon, para okay kayo sa opisina. So, hindi mo na lang palalakihin pa. Otherwise, kung wala kang gagawin dyan, hayaan mo lang, expect na magiging ano pa yan. Mas worse pa yan. And yun nga, he might think that you're leading him on and gusto mo rin. And sana, hindi ka rin naman bumigay. So, God bless you, Cheng, and thank you for reaching out. I hope masolusyonan mo ang problema mo. Worst comes to worst, hindi talaga. Di sabihin mo sa kanya na you have a copy naman of all his emails, no? Di ka naman siguro nagbubura. Wala ka naman sigurong reply that would probably, make anyone, especially your human resource, think na nililid on mo siya, 'di ba? So, pag talagang hindi tumigil, then kausapin mo muna yung head ng human resource department ninyo kung ano ang pwede mong gawin. Kasi yung pagkausap mo naman sa maaring makatulong sa'yo, mahirap kasi magreklamo sa tao na wala namang magagawa sa problema mo. So, go directly to that person or to anyone in your company who can do something with or about your problem. So, ayun. Yun lang. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.